Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malictan at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikawalo sa buwan ng Agosto taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita. Pagbabago ng IRP at liderato sa mga komitiba nagganap sa ikalimang regular na sesyon ng 12th Sangguniang Panlalawigan. Sunog sa Barangay Libis, lungsod ng Calapan, 7 bahay ang natupok. At pamamahagi ng motorcycle plates na inirehistro mula sa 2014-2017, sinimulan na ng LTO. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng mga balita, dahil na rin sa malaking kakulangan sa dugo, isang bloodletting activity ang isinagawa ng Rotary Club of Downtown Calapan sa pakikipagtulungan sa Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter na binigyang tema ito na Dugong Buhay, Dugtong Buhay, na ginanap sa RCDC Center sa Barangay Camilmil, lungsod ng Calapan. Dahil na rin sa malaking kakulangan sa dugo, isang bloodletting activity ang sinagawa ng Rotary Club of Downtown Calapan sa pakikipagtulungan sa Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter. Binigyan tema ito na Dugong Buhay, Dugtong Buhay, na ginanap sa RCDC Center sa Barangay Camilmil, lungsod ng Calapan. Ayon kay RCDC President Chessy Pine, isa ang usaping pangkalusugan sa mga priority community projects ng grupo at ang bloodletting aniya ay isang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa mga kritikal na panahon. Nagpasalamat si Pine sa lahat ng mga sumuporta at naging bahagi na nasabing gawain. Kabilang na dito ang mga miyembrong Rotarians, volunteers, at sa PRC Ormin Chapter sa pangunguna ng Provincial Director nito na si Guada Fe de Leon. Yung project natin ngayon or activity natin ngayong hapon ay pinamagatan natin na Dugong Buhay, Dugtong Buhay. Ito ay isang activity sa pakikipagtulungan ng Rotary Club of Downtown Calapan at itong Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter at ang ating mga kasamahang Rotarian at mga volunteers din. So, sinasagawa ito dahil unang-una, napakalaki pala ng kakulangan sa mga dugo, particular sa ating lalawigan. So, para naman makatulong kahit papaano ang Rotary Club of Downtown Calapan ay isinagawa natin ang activity na ito sa pakikipagtulungan na ng Philippine Red Cross at itong mga volunteers nila na kasama natin. Samantala, ika-2 ng Agosto ay nagsagawa rin nakaparehas na gawain ng RCDC sa Barangay San Carlos sa bayan ng Nauhan. Kabilang sa mga naging katuwang nila ang ilang opisyales ng lokal na pamahalaan dito, barangay officials at mga volunteers na tumukol sa kanilang panawagan. Ika-2 ng Agosto, isinagawa ang Grand Tournament ng Beyblade Edge Season 3 sa isang mall sa lungsod ng Calapan. Ito ay tinaguyod ng grupong Mindoro Bladers na ngayon ay mabilis na lumalawak ang samahan. Ayon sa grupo, nagsimula ang lahat sa pagbili ng isang kaibigan nila na Beyblade hanggang sa manumbalik sa kanilang magkakaibigan ang hilig sa nasabing laro. Dito na sila nagsimulang magbuo ng grupo at mag-imbita pa sa social media ng mga interesado. Series po kaming nakita, napanood. Tapos doon po, nag-release po ang Takaratomi ng mga laruan. Since dati pa naman po, naglalaro kami ng Beyblade nung bata po kami. Tapos ngayon lang po ulit kami na humaling maglaro nung nagkaroon ng panibagong generation. Kasi po, iba na po yung generation ngayon, mas maganda na po, mas pinaganda na po yung laro, mas competitive na po yung paglalaro ng Beyblade po. May isa lang po kaming kaibigan na bumili, tapos siyempre dahil wala siyang kalaro, ayun, bumili din kami. Tapos yun, gumawa
gumawa kami ng grupo sa Facebook, tapos yun, doon na kami nang hikayat maglaro ng iba. At ayan na po, dumami na po kami. Ayan po. Para po sa lahat ng mga batang 90s at mga naghahanap ng hobby po, try nyo po ang Beyblade X, masaya po siyang laruin. Masaya din po ang community namin dito sa Calapan. Kaya maglaro na po kayo. Bilhin na rin kayo, sir, para makapaglaro na po kayo sa kasama kami po. Ako po ay isang regular player na po rin dito. At lagi po ako sumasali sa Grand Tournament po. Actually, pang-apat na po itong Grand Tournament na sinasagawa po ng ating mga organizers. Beyblade X Calapan. Pwede nyo po siyang i-search sa Facebook. At bilang player po, marami pong natututunan dito sa paglalaro po. Una-una yung sportsmanship. Natututunan ko po na maging sports, lalong-lalo na pag may marami po mga panahon na natatalo tayo at minsan nananalo rin po. Pero yun nga po, natututo tayong maging sports. Pangalawa, yung samahan po. Maganda po yung samahan dito po. Yung camaraderie, yung baga, parang na-establish na rin yung friendship sa bawat isa. Pag halimbawa may mga problema, kami po ay nag-uusap. Minsan, problema man po sa paglalaro, problema sa buhay, ay kami po ay nagbabanding. Yun po, pwedeng sa laro or pwedeng outside of the event. Nag-uusap po kami, nagbabanding. Yun po ang mga magagandang naidudulot po. Sobrang positive po po. And again po, salamat po ulit sa TVNet sa pagtunlak po ng pag-re-record po dito sa event namin. Sa ginanap na Grand Tournament, nakuha ni Harvey Lopez ang 5th place. 4th placer si Lent Arago. 3rd placer si Darwin Paduada. Swiss King finalist si Mark Bale, habang tinanghal na kampiyon si Andre Jose. Samantala, unang araw ng Agosto, formal na pinasimula ng administrasyon ni Calapan City Mayor Paulino Salvador Doy Siliachon ang muling pagpapaigting at mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa at ang pagpapatuloy ng operasyon linis sa buong kalungsuran. Unang araw ng Agosto, formal nang pinasimulan ng administrasyon ni Calapan City Mayor Paulino Salvador Doy Siliachon ang muling pagpapaigting at mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa sa buong kalungsuran. Ang nasabing hakbang na ito ni Mayor Doy ay daan, aniya, tungo sa layod na muling maibalik ang disiplina at kaayusan sa lungsod ng Calapan. Naniniwala ang punong lungsod na ang epektibong pagpapatupad ng mga patakaran at alituntunin ay magreresulta sa pangkalatang kaligtasan ng mga mamamayan. Ilan lamang sa mga ordinansang paunang ipinatutupad ng Administrasyong Liachon sa pamamagitan ng Calapan PSD o Public Safety Department na pinamamahalaan ni retired Police Major Ermine Cabanding ay ang mga sumusunod: no smoking, no jailwalking, 10-minute parking, non-wearing of helmet, no littering, no half-naked on streets, no drinking along roads and public places. Samantala, marami rin na nakiisa sa isinagawang Operation Linis Lungsod, ikalawang araw ng Agosto. Sa inisyatiba ni Calapan City Mayor Doy Siliachon, naglabas ng isang Executive Order No. 006 Series of 2025 na may titulong Institutionalizing a Massive Cleanup Drive in the City of Calapan, otherwise known as Operation Linis. Ang ipinakitang mainit at pakikiisa ng mga Kalapeño ang siyang naging daan tungo aniya sa katuparan at katagumpayan sa hangad na kapaligirang masigla, malinis at kaaya-aya. Pasasalamat naman ang isinukli ni Mayor Doy sa lahat ng mga sumama sa nasabing linis lungsod. Aniya, tunay na walang mahirap matamo kung nagkakaisa ang bawat Kalapeño. Sinimulan na noong August 1 ang BSKE registration sa lungsod ng Calapan alinsunod sa COMELEC Resolution Number 11155 na pinangunahan ng City COMELEC.
Kasabay nito, isinagawa ng ahensya ang 10-day satellite free registration kung saan kanilang nilibot ang ilang barangay sa lungsod upang mabigyang pagkataon ang mga mamamayan na makapagrehistro para sa gaganaping BSK election sa December 2025. Sinimulan na noong August 1 ang BSKE registration sa lungsod ng Calapan alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11155 na pinangunahan ng City COMELEC. Kasabay nito, isinagawa ng ahensya ang 10-day satellite free registration kung saan kanilang nilibot ang ilang barangay sa lungsod upang mabigyang pagkakataon ang mga mamamayan na makapagparehistro para sa gaganaping barangay at SK election sa December 2025. Sa loob ng 7 araw na pag-iikot, 7 barangay na rin ang kanilang nahandugan ng Free Voters Registration Service na nagbigay ng pagkakataon sa mga mamamayan doon na makapagsumite ng kanilang aplikasyon upang maging kwalipikado sa pagluklok ng mga bagong mamumuno sa administrasyong pambarangay at sangguniang pangkabataan. Noong ika-7 ng Agosto, ang Barangay Kanubig ang tinungo ng ahensya kung saan ilan sa mga nagparehistro ang ilang grupo ng mga kabataan na nag-apply upang maging botante para sa SK election. Kabilang na dito sina Rainy Lee, Princess, Japheth at Giancarlo na mga residente ng barangay na lubos ang pasasalamat sa inisyatibong ito ng pamahalaan. Bilang mga bagong botante na hindi lubos na pamilyar sa proseso ng pag-a-apply, malaki ang kanilang pasasalamat sa COMELEC na dumayo pa sa kanilang lugar sapagkat napagaan ito ang proseso ng kanilang pagpaparehistro. Ayon naman kay Atty. Suminigay Merendato, City COMELEC Officer, sila ay natutuwa sa ipinapakitang suporta ng mga mamayan sa tuwing kanilang isinasagawa ang mga ganitong programa. Sa natitirang 3 araw, patuloy pa rin na mag-iikot ng kanilang grupo sa lungsod upang tunguhin ang ilang pang mga barangay para sa satellite voters registration. Okay na okay dahil sinusuportahan nila ang ating voter satellite registration. Siyempre, lalong-lalo na bumababa kami sa kanilang mga barangay at napaka-alwan para sa kanila ang aming satellite voter registration na isinasagawa. Napakalaking suporta ang nakukuha namin mula sa mga rehistrante. Hinihikayat din ni Atty. Merendato ang mga mamayan na makiisa sa pagboto ng mga bagong mamumuno sa kanilang komunidad at kaagad na magparehistro sapagkat ang application for registration ay mananatiling bukas lamang hanggang sa ika-10 ng Agosto. Nandito po kami ngayon sa Barangay Santa Rita and then may 3 araw pa po kayo na humabol for this 10-day voter registration. Sa bukas, nandun po kami sa covered court ng SMV. Sa Sabado, nasa Cinemuan Centro Mall po kami at sa Sunday ay nasa Bulusan Park po kami. Lagi po naming sinasabi sa inyo na i-grab nyo na po yung opportunity na makapagparehistro na po kayo. Hindi po lang registration or new registration, kasama po ang correction or change of registration record, correction or change of registration records, at saka reactivation. Inuulit ko po, wala po tayong local transfer this time. Lagi po namin sinasabi sa aming mga post, Kalapeño, makapangyarihan ang rehistrado. Maraming salamat. Magbabalik po ang TVNet News time makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy natin mga balita, Martes, 5 ng Agosto, 7 bahay ang nasunog sa Sitio Aguila, Barangay Libis, Calapan City, kung saan 7 pamilya ang nabiktima sa nangyaring insidente. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa magkatabi ang mga bahay na gawa sa light materials. 7 istruktura naman ang naitalang nasunog. Mabilis rumesponde ang BFP Calapan City na itinaas sa unang alarma ni Fire Chief Inspector Angeline B. Salvador. 2 fire truck ang rumesponde upang apulahin ang sunog. Tumulong naman ang mga kapwa residente sa pagpatay ng apoy gamit ng timba ng tubig mula sa mga kapitbahay. Idineklarang fire out makalipas ang 34 na minuto ng first alarm. Walang naitalang nasawi o lubhang nasaktan sa nangyaring insidente. Lumikas ang mga residente sa covered court ng Barangay Libis sa kasagsagan ng sunog. Gayunpaman, walang naisalbang ari-arian ang mga residente buhat na nangyari ang insidente sa 10 oras ng tulugan. Tumugon naman ang City Social Welfare and Development at ang Rotary Club of Downtown Calapan para maibigay ang mga relief goods at cash assistance sa mga nasalanta at nawalan ng gamit. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng BFP Calapan City ang sanhi ng apoy. James Sioka, TVNet Newsline. Sa pinakahuling abiso na inilabas ng Land Transportation Office Mimaropa, nagsimula na silang mamahagi ng mga motorcycle plates na inirehistro mula taong 2014 hanggang 2017. Sa kanilang datos sa looban ng 2 linggo, nagmamahagi na sila ng total na 1,500 plates. Sa pinakahuling abiso na inalabas ng Land Transportation Office Mimaropa, nagsimula na silang mamahagi ng mga motorcycle plates na inirehistro mula taong 2014 hanggang 2017. Sa kanilang datos, sa loob ng 2 linggo, nakapamahagi na sila ng 1,500 plates. Ayon kay Merwin Kitain, LTO Calapan Chief, para sa mga nais mag-claim ng kanilang plaka, maaari lamang magtungo sa kanilang tanggapan o saan mang sangay ng LTO sa lalawigan, kabilang na LTO Victoria Extension Office, LTO Kinamalayan District Office, at LTO Rojas Extension Office. Paalaala niya, huwag kalimutan na dalhin ang inyong official receipt at Certificate of Registration o ORCR. Nilinaw rin ni Chief Kitain na ang mga maaari nilang mabigyan lamang ng plaka ay ang mga nakarehistro sa lalawigan ng Mindoro. Para naman sa mga sasakyan na nakarehistro sa ibang rehiyon, ay handa naman silang umasiste sa pamamagitan ng plate tracker. And this is not only for Oriental Mindoro, region-wide and then nationwide po ito pagbibigay namin ng plaka. Ang kailangan lang po natin gawin, pumunta sa tanggapan ng LTO at magsabit ng ORCR para ma-redisan ng plaka. Pero ang gusto ko lang linawin, ang diredisan lang po namin ng plaka yung mga na-register dito sa atin sa Oriental Mindoro. And then, dun po sa mga sasakyan na narehistro sa ibang region like NCR, Calabarzon, may programa din po tayong tinatawag dun na yung plate tracker na kung saan gagamitin nyo sa application. Yung plate tracker ay mabe-verify nyo kung ang plaka nyo ay available na po sa sasakyan for release na po yung ganong plaka. Ayon pa rin kay Chief Kitain, 85,000 na plaka ang nakatalaga sa Mimaropa region kaya hindi raw magiging problema ang availability ng mga plaka sa lalawigan. Ang kulay naman ng mga plaka na ipamamahagi sa Mimaropa ay kulay puti, itim at kahit. 15 minuto bago mag-alas 12 ng gabi, nag-adjourn ang session ng 12th Sangguniang Panlalawigan matapos magkaroon ng pagbabago sa kanilang internal rules at liderato sa mga komitiba. 15 minuto bago mag-alas 12 ng gabi, nag-adjourn ang sesyon ng 12th Sangguniang Panlalawigan matapos magkaroon ng pagbabago sa kanilang internal rules at liderato sa mga komitiba. Nagsimula ang sesyon sa pagtanggap bilang isang ex-official officer kay Provincial Councilors League President na Juan Municipal Councilor Marion Marcos. Nanumpa siya kasama ang kanyang may bahay kay Vice Governor at Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez. Pakitaas ng ating kanang kamay.
sa anyo ng panunumpa at pakiulit ng aking sasabihin, panunumpa sa katungkulan. Ako si Marion Francis D. Marcos, naitalaga sa katungkulan bilang Pangulo ng Philippine Councilors League Oriental Mindoro at ex officio member ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro. bilang Pangulo ng Philippine Councilors League Oriental Mindoro Chapter at ex officio member ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro, Ay taimtim na nanunumpa natuto pa rin kong mahusay at buong katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng may kapal. Congratulations at welcome sa Sangguniang Panlalawigan. Matapos ito ay ang privilege speech ng mga bukal na sinimulan kay Board Member Marcos. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumuporta at nagpahayag ng kanyang pagnanais na maglingkod bilang isang provincial board member. Sa pagtatapos sa pamamagitan ng isang mosyon, isinulong niya ang pagbabago ng kanilang internal rules and procedures kasabay ng pagbabago ng liderato ng mga komitiba. Ang lahat ng ito ay nag-ugat sa kanyang pagpasok at pagkakaroon ng sapat na bilang upang maging mayorya. Kabilang sa majority block ng 12 Sangguniang Panlalawigan sina board members Attorney Roland Ruga, Attorney Chomar Di Mapilis, Attorney Faye Elano, Ryan Arago, Aleli Kasubuan at ang tatlong ex-officio members na sina board members Marion Marcos, ABC President Jonel Recto at SK Federation President Jam Dolor. Balik minority naman sina board members Bong Brucal, Ronald Leachon, Anthony Yap, Pau Umali, Atty. Manny Benaventura, kasama si IMPR Lagtumpasag. Dito na nagkaroon ng mainit na pagpapalitan ng paliwanag at manifestasyon ang bawat isa. Nandyan po ang paghiling natin na sana once and for all, pagkaisahan na po nating maayos, ma-adapt ang isang permanenteng internal rules of procedure, magkaroon po tayo ng pagribisa sa mga chairmanship at pag-usapan natin na maayos kung paano natin padadaluyin ang ating bagong Sangguniang Panlalawigan dahil po sa pagkakaroon ng pagbabago sa mayorya. Dati po ay pantay tayo, nagkakaroon po ng mga pagkakahati-hati doon sa mga committee, pero sana lang po sa pagkakauti ko, sa pagpasok ng isang bagong permanenteng internal rules of procedure, masaayos na po natin lahat ang mga chairmanship ng bawat committee at magkaroon na po tayo ng mga permanenteng chairperson, vice chairperson at members ng lahat ng ating pong mga committees dito sa Sangguniang Panlalawigan. Tama po yun. Nung dumating po ako sa Sangguniang Panlalawigan, ang inabutan po namin ay election among the majority of the members, ang committee. Ay sa inyo po. Apo. Sa pamamagitan po ni Bukal Manny, Bukal Ramil Di Mapilis at saka ni Bukal Rafin Pantado, na-create at naisabatas yung 10th IRP. 11th Sangguniang Panlalawigan, through the leadership of Vice Governor E.J. Falcon, first session, nagkaroon ng adoption ng interim IRP with certain modifications. Tama, di ba, Attorney Jom? Blanket. Amendments pala, not modifications. Amendments. At isa po yung pagbibigay ng blanket authority sa Vice Governor. Now, inadapt po ng 12 Sangguniang Panlalawigan yung 11th Sangguniang Panlalawigan IRP. At ngayon ay babaguhin natin sa pamamagitan ng motion ni Bukal Marion Marcos.
register my objection because hindi pa napapag-aralan yung proposed IRP na yan. And being a legislative body, dapat ang mga panukalang resolusyon at ang mga ganyang uri na rules ay dapat pag-aralan muna. Especially yung rules, internal rules ng Sangguniang Panlalawigan will govern the proceedings for the next 3 years. At sa aking paniniwala, yung suggestion ni Board Member Bukal na 3 araw na pag-aaral ay hindi naman napakabigat para pagbigyan at magkaroon tayo ng tamang internal rules of procedure. At ang inyo naman pong presiding officer sa inyo pong kahit hindi ho ako, wala akong karapatang bumoto, pero gusto ko lang ho mag-manifest ng aking muli, ng aking stand, ng aking saloobin dito sa internal rules of procedure na dapat sana ay napag-aralan dahil ito naman ho ang ating magiging rules sa loob ng 3 taon. Ulit ko po, yun ho mga nakaraan na nadidesisyonan agad, yun ho ay may dahilan dahil tulad ng sa dredging may mga nagrereklamo kasi at may naapektuhan. Pero ito sana, wala namang itong internal rules. Ang kasi pinag-uusapan dito, Bukal Marion, yung galing sa internal rules ng 11th papunta sa 12. Wag na natin ngang isama yung 9th nung tayo magkakasama. Kaya lang, yun lang, ako lang ang pinag-uusapan dito dahil hindi nyo naman magagawa lahat kung hindi nyo ako tatanggalan ng otoridad para mag-designate o maglagay ng chairmanship. Pero sabi ko naman sa inyo, naintindihan ko yon. Ako ho'y mananatili na gagalang ang inyong mga sari-sariling paniniwala, opinyon, at o inyong mga pagtayo sa mga issues ng ating lalawigan. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service
mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Surfing to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Unang araw ng Agosto, lulan ng Bell 412 Combat Utility Helicopter, lulan ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division, si Major General Ramon Zagala, si Brigadier General Melencio Ragudo, commander ng 2nd Infantry Brigade. Ang dalawang opisyal ay nagmula sa Occidental Mindoro para sa ceremonial send-off ng 68 IB. Sinalubong sila ni na Colonel Eric Guevara, Deputy Brigade Commander, at mga staff officers ng 2nd Brigade kasamang mga battalion commanders. Ito ang unang pagbisita niya sa tropa ng militar sa ating lalawigan. Malaki na ang pinagbago, subalit marami pa ang dapat gawin. Ito ang pahayag ni Major General Ramon Zagala, ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division sa kanyang unang pagbisita sa 203rd Infantry Brigade sa Bansud, Oriental Mindoro. Unang araw ng Agosto, lulan ng Bell 412 Combat Utility Helicopter. Lumapag ito sa kampo ng 203rd Infantry Brigade. Kasama ni Major General Zagala si Brigadier General Melencio Ragudo, commander ng 203rd Infantry Brigade. Ang dalawang opisyal ay nagmula sa Occidental Mindoro para sa ceremonial send-off ng 68 IB. Sinalubong sila ni na Colonel Eric Guevara, Deputy Brigade Commander, at mga staff officers ng 203rd Brigade kasama ang mga battalion commanders. First IB sir, Tinguel. First thing, si Ramdi sir. Yung first Ramdi sir. Ano ko? R70, RCDG. Kalilipat lang ito. Wala pa yung sir. PC. 72 second. S2. S3. S7. D2. S4. Yung CMO natin sir. And then 12 SF company. Video natin sir. Artillery pala. Sa isang eksklusibong panayam kay General Zagala, sinabi niya na malaki na ang pinagbago na lalawigan sa sitwasyon nito sa usaping pangkapayapaan, partikular na sa presensya ng mga rebeldeng CPP, NPA, NDF. Bagamat kakaunti na niya ang pwersa, nananatiling malakas ang security operations ng Philippine Army sa isla. Ganun pa man, naniniwala siya na hindi ito tuluyang matutuldukan sa pamamagitan ng military operations. Kailangan aniya ang pagtugon rin sa mga usapin ng kahirapan, social injustice, education, at pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Binigyan diin ni General Zagala na hindi pakikibaka ang sagot sa mga ito. Well, the security and peace situation is improving, greatly improved. In fact, madami na tayong leaps and bounds na nagawa to improve the way the people's lives have changed because of security operations that are effective. No? That security operations are meant to stop these communist terrorists from doing more harm. No? So, kami dito sa 2nd Infantry Division, we believe na greatly improved ng ating security operations. However, we still need to work more, no? Kasi meron pang mga natitira. And itong mga natitirang remnants ng CPP, NPA, NDF, since kukunti na lang sila and they are preserving their forces, mahirap hanapin. So we need to work harder. In fact, itong brigade, the brigade under Brigadier General Ragudo is working double time to ensure na makita natin itong mga remnants. By all means, kailangan either mag-surrender sila or we engage them in an encounter. Whatever methodology it is, we must stop them from whatever. Siyempre, ang problema is not military alone.
the problems our countrymen face, especially mga nasasama dito sa communist terrorists, a lot of them have real problems that involve economic, social, and justice. No, so you cannot answer their problems with just military alone. For several years, our answer is military operations. But we have transcended that. Nagbago ang ating strategy because we know that the problem cannot be solved by military alone. Kaya pasalamat tayo na dumating ang NTF-ELCAC. NTF-ELCAC brought a whole of nation approach. Kung may problema sa reforma sa lupa, sa eskwelahan, agrikultura, all those, justisya, na-answer, no? And ang magiging kasagutan is no longer armed struggle. Kung may problema ka sa reforma sa lupa, may problema ka sa agrikultura, hindi pakikibaka o paggamit ng armed struggle ang sagot. Ang bibigyan natin sagot ito ang NTF-ELCAC. Anong problema mo sa agrikultura, tutulungan ka. Diba? So, malaking bagay, no, na ang whole of nation approach. And of course, the NTF-ELCAC. We now, in the military, the security sector, the AFP and police, are now but part of that. And, kung yan ang ating patuloy na direksyon, we will see that the insurgency and the problems our people will be solved. Ang bagong talagang commander ng 2nd Infantry Division na si Major General Ramon Sagala ay produkto ng OCC Class of 1994. Naging commander ng 68th Infantry Battalion, Chief of the Army Public Affairs, spokesperson ng AFP, naging commander ng Presidential Security Group at commander rin ng Civil Relations Service ng Philippine Army. Sa ating police report, arestado ang isang kagawad ng barangay sa bayan ng Nauhan matapos na siya ay maaktuhang nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na umaktong pusher buyer. Ang detalye sa ulat na ito. Nasa kote ang isang kagawad ng barangay sa bayan ng Nauhan matapos na siya ay maaktuhang nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na umaktong pusher buyer. Ayon sa report ng Regional Drug Enforcement Unit Mimaropa, ikinasa nilang operasyon bunsod ng impormasyon na kanilang natanggap sa umano'y talamak na pagbebenta ng droga ng isang minibus driver. Pasado alas 5 ng umaga, ika-28 ng Hulyo, sa pinagsanib na pwersa ng RDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Israel Cisco Magnaye at ng Calapan City Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Danilo Dris Jr. Ikinasa ang bypass operation sa Calapan Transport Terminal, Barangay San Vicente North na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect matapos na ito ay mabilhan ng isang small heat seal transparent plastic sachet ng shabu sa halagang 1,000 piso. Makalipas ang transaksyon ay mabilis na pinusesan ang suspect kasunod ng pagpapaalam ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Sa presensya ng mga witnesses ng barangay official at media representative ay isinagawa ang pagkapkap sa katawan ng suspect kung saan nakuha sa posisyon nito ang isa pang small heat seal transparent plastic sachet na hinihinalang shabu, gayon din ang 1,000 peso bill na ginamit bilang marked money. Sa imbestigasyon ay napag-alaman na ang suspect ay 35 anyos, isang bus driver at residente ng barangay Poblacion 2. Napag-alaman din na ang naturang suspect ay kasalukuyang barangay kagawad sa kanilang lugar at dahil dito ay itinuturing ng kapulisan bilang high-value individual. Pansamantalang ilalagay ang nasabing lalaki sa kustodiya ng Calapan City Police Station habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kabilang ang mga persons deprived of liberty o PDLs ng Nauhan District Jail sa Oriental Mindoro ang tumutok sa naging ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang hakbang upang panatilihin ang kaalaman at konektado sila sa mahalagang pangyayari sa bansa. Kabilang ang mga persons deprived of liberty o PDLs ng Nauhan District Jail sa Oriental Mindoro ang tumutok sa naging ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naganda ng espesyal na viewing setup ang pamunuan ng jail sa loob ng pasilidad upang direktang mapanood ng mga nakapiit ang pambansang broadcast ng isang hakbang upang panatilihin ang kaalaman at konektado sila sa mahalagang pangyayari sa bansa.
Bagamat nakapiit, ipinamana sa mga PDL ang interes sa pambansang usapin at umaasa na maramdaman nilang epekto ng mga programa ng gobyerno sa kanilang kapakanan. Nananatiling matibay ang pag-asa ng mga ito na mabibigyan sila ng partikular na pansin sa mga susunod na hakbang ng administrasyon gaya ng mga programa sa edukasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon kay Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, Regional Information Officer ng BJMP Mimaropa, ang pagbibigay daan sa mga PDL na panoorin ang SONA ay isang simbolo ng pagiging bahagi nila sa lipunan kahit na sila ay nakapiit. Nakatutulong din niya ito upang maging updated ang mga PDL sa mga programa ng gobyerno at maiparamdam na sila'y hindi nakaligtaan. Ayon pa sa opisyal, isa itong hakbang sa pagbabalikat ng kamulatan at pagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon at rehabilitasyon na sinusuportahan ng ahensya ng BJMP at ng kasalukuyang administrasyon. Maaari niyo rin po kayong panood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.